na si Tatay Ludring. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo ang lahat at makiisa sa koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, halina't manawagan sa Diyos upang ang ating kapatid na yumao na si Rodrigo ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Kayamang noong siya ay binyagan, ay itinakda na siya para sa buhay na walang hanggan. Sa tubig ng binyag, si Rodrigo ay namatay kasama ni Kristo at kasama rin niya ay bumangon sa bagong buhay. Makihati nawa siya ngayon kasama ni Kristo sa kalwalatiang walang hanggan. Amen. Sa binyag, ang ating kapatid na yumao ay binihisan ng damit pambinyag, tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Ilalagay ngayon ang puting tela, tanda ng pananatili ng wagas na pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda rin nawa ito ng kanyang muling pagsilang sa buhay na walang hanggan.
Sa buhay, si Rodrigo ay nagbulay-bulay sa Ebanghelyo ni Kristo. Batiin nawa siya ngayon ni Kristo sa mga salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. Halina at pumasok kayong mga pinagpala ng aking Ama. Sa binyag, si Rodrigo ay tumanggap ng tatak ng krus. Naway makibahagi siya ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Rodrigo na iyong tinawag upang iyong makapiling, pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalat maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mata at di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita at naaalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla, ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umagay ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw na aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya pinagkakalob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ay nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan?
Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito ay kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Una po sa lahat ay nais kong iparating sa iyo, Lawrence, at sa mga kapatid ni Tata Ludring, ang aming taus-pusong pakikiramay sa pagpanaw ng iyong tatay, sa pagpanaw ng isang kapatid, at sa parokya, sa pagpanaw ng isang kasamang naglilingkod. Kami mga pari ay naririto at nakikiisa sa inyong kalungkutan. Ang ikalawa ay nais ko sa ngalan din ng mga pari at mga naunang kura paroko ay ipahatid ang aking taus-pusong pasasalamat sa ngalan ng mga kaputsino ni Monsignor Clem, ni Father Penny at ako na naging mga kura paroko
at kasamang pinaglingkuran o naglingkod ni Tata Ludring, ang aking pasasalamat sa kanyang taus-pusong at dedicated na paglilingkod. Bagamat siya ay retired na at the age of 60, ay patuloy pa rin niyang pinaglingkuran ang parokyang ito. My feeling is, mas mahal ni Tata Ludring si Nanay ang parokyang ito kaysa kay Nanay Norma. No? At talagang nandoon ang kanyang tapat na pag-aalaga, tapat na pagmamalasakit sa parokyang ito. So, pakikiramay at pasasalamat. Sa simula ng ating banal na misa ay pinaalalahanan tayo ng sakramento ng binyag. Sa may takip na kabaong ni Tata Ludring ay binasbasan siya ng banal na tubig. Pinatungan ng puting damit ang kanyang kabaong. May sindi, kanina may sindi yan no? Ang Paschal candle. At ang lahat ng ito ay kulang na lang ang Santo Olio o Krisma. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala ng sakramento ng binyag. Nung tayo ay binyagan, binuhusan tayo ng tubig habang binabanggit ang mga salitang binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nung tayo ay binyagan, sinuotan tayo ng puting damit. At ang bilin sa atin ay panatilihin mo itong malinis. Nung tayo binyagan, tinanggap natin ang liwanag ni Kristo. So, sa mga elementong ito ng binyag, ay itinutuon tayo sa tanong na, what do we do with our lives? Ano ang ginagawa natin sa buhay natin? At alam nyo, si Tata Ludring ay binyagan. Anong ibig sabihin ng mabinyagan? Well, ang unang-una ay malinis sa kasalanan. Ang ikalawa ay maging ampung anak ng Diyos. At ikatlo, maging kasapi ng pamayan ng mananampalataya. Nalinis ang kasalanan natin nung tayo binyagan. Si Tata Ludring ay naging ampung anak ng Diyos at naging aktibong kasapi ng pamayan ng Kristiyano. Anong ibig sabihin na maging ampung anak ng Diyos? Ito'y walang iba kundi ang tanggapin mo ang karangalan bilang tagapagmana ng langit. Pero meron niyang katapat na responsibilidad. Ang maging ampung anak ng Diyos ay nagbibigay din sa atin ng responsibilidad na mamuhay ayon sa pagiging tunay na ampung anak ng Diyos. Ang mamuhay sa kabanalan at sa paraang ikalulugod ng Ama. Yan ang ibig sabihin ng maging binyagan. Kaya nga, sa seremonya ng pagbibinyag, may 3 pagtatanggi at may 3 pagpapahayag ng pananampalataya. Itinatakwil mo ba si Satanas? Itinatakwil mo ba ang panghihikayat niya sa masama? Itinatakwil mo ba ang kanyang mga gawain? Sumasampalataya ka ba sa Diyos Ama? Sumasampalataya ka ba sa Diyos Anak? Sumasampalataya ka ba sa Diyos Espiritu Santo? Yung 6 na yon, tanong na kung saan itinatanggi natin si Satanas at tanong na pinahayag natin ang ating pananampalataya, ang ibig sabihin ng maging banal. Ngayon, si Tata Ludring, sa mahabang panahon na kami magkasama, hindi ko yan nakitang nag-rosary.
Kapag busy kami sa prosesyon, no, ang pansin niya ay nasa pagsisiguro na may ilaw ang karo. Nagsiserve siya sa misa, no? Pero paano pinakita ni Tata Ludring ang kanyang pagiging banal? Hindi sa pamamagitan ng pagluhod. Hindi ko matandaan, kanina iniisip ko, hindi ko matandaan na nakita ko siyang lumuhod diyan sa mga upuan na yan, sa mga luhuran na yan. Pero naniniwala ako, mabuting tao si Tata Ludring. Mabait siyang tao. Banal siyang tao. Paano niya ipinakita ang kanyang kabanalan? Di sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Hindi sa pamamagitan ng kanyang mahabang pagluhod, kundi sa kanyang tapat na paglilingkod. Sa kanyang tapat na paglilingkod. Maaari siyang nagdarasal on his own, no? Sa kwarto, katabi si Nanay Norma. Pero higit niyang ipinakita ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang tapat na paggawa ng tungkulin ayon sa inaasahan sa kanya ng mga pari at ng simbahan. You see, holiness pala cannot be expressed only by praying. We need to pray. We need to kneel. We need to worship. But holiness can also be expressed by being faithful to our mission. At yun ang ipinagdiriwang natin sa hapong ito. Yun ang ipinagpapasalamat natin sa hapong ito. Na meron tayong isang lingkod ng simbahan na sinikap na gawin ang lahat ng inaasahan sa Kanya at higit pa. At higit pa. He did what is expected of Him and He did more. And He did more. Siguro, kung mayroong bilin si Tata Ludring sa ating lahat, kaming mga pari at kayo na mga laiko, sasabihin niya sa atin, maging tapat kayo sa simbahan. Maging tapat kayo sa simbahan. Mahalin niyo ang simbahan. Mahalin niyo ang parokya. Mahalin niyo ang mga pari. Mahalin ninyo ang isa't isa. Never ko siyang narinig na nagsalita ng masama laban sa kahit kanino sa atin o sa inyo. Never. Hindi niya chinismis ang kahit sino sa inyo sa akin. Nanay Norma, meron. May you rest in peace, no? Pero Tata Ludring, hindi. Wala siyang siniraan sa akin. Wala siyang iniangat, no? Wala siyang ibinaba, no? Ngingiti lang yan. Ngingiti lang yan. Sapagkat para sa kanya, ang pagiging Katoliko ay ang pagiging mapagmahal sa simbahan. Ayaw kong pangunahan ang Panginoon, no? Pero hindi ako masusurpresa kung sasabihin ng Panginoon kay Tata Ludring, "Good and faithful servant, come and enter into the rewards that have been prepared for you." So, Tata Ludring, salamat. Salamat sa iyong mga halimbawa. Salamat sa iyong ngiti. Salamat sa iyong kasipagan. Salamat sa iyong katapatan sa simbahan. Minahal mo si Jesus. I'm sure, mamahalin ka ni Jesus ng walang katapusan. Amen.
Ngayon ay manalangin tayo sa Diyos ng buong pagtitiwala sapagkat Siya ang Ama nating puno ng awa at pag-ibig. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Upang ang buhay at kamatayan ni Tatay Ludring, ang kanyang ligaya at hapis, ang kanyang kahinaan at pagtitiwala sa Diyos, ay malugod na tanggapin ng Diyos na siyang matapat sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Upang ang kanyang pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigang nasa gitna ng kanilang kalungkutan, ay makatagpo ng lakas ng loob sa matapat na paglilingkod, puno ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at kapwa na isabuhay ng ating kapatid na si Ludring, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Upang ang kanyang mga kasama sa parokya, sa kanila na kanyang pinaglilingkuran at naging sanhi ng buhay ng pananampalataya, ay manatili sa ugnayang ito ng paglilingkod at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Upang si Tatay Ludring ay manatiling buhay sa alaala ng mga taong napaglingkuran niya, sa lahat ng kabutihan niya at pagsisikap na maitatag ang pamayanan ng Diyos at lalong mapaalab sa puso nila na magpatuloy sa buhay pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Sa binyag ay nakikiisa si Tatay Ludring sa pagkamatay ni Kristo. Patuloy siyang nakibahagi sa katawan ni Kristo at buong puso niyang inialay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa simbahan. Naway makasalo rin siya sa buhay na ganap sa kaharian ng Diyos, kung saan ang piging na di magwawakas ay nagaganap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Mapagmahal naming Ama, tunay kaming nagtitiwala ng iyong lingkod ay nakikibahagi sa buhay na pangako mo sa amin sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Sa aming paghahain ngayon para kay Rodrigo, iniluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong maawaing anak na siyang lilitis ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin ay lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami ngayoy namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Rodrigo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Antonio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa banal na piging. Pagkaloob mong si Rodrigo ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay, sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Tatay Ludring ay yumaon na upang mamahinga sa kapayapaan ng Panginoong Hesus. Taglay ang matibay na pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Atin ngayong ihabilin si Rodrigo na sa mapagmahal na kalinga ng ating Ama at pabaunin natin siya ng ating madalangin. Si Rodrigo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag at naging kasalo sa hapagkainan ng ating Panginoon Hesus. Ngayon siya ay yumaon na. Tanggapin nawa siya sa piging ng mga anak ng Diyos sa kabilang buhay, kasama ng mga banal at makamtan nawa niya ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Idalangin din natin sa Diyos ang ating sarili. Tayong nahahapis ngayon ay makapiling nawa muli ni Rodrigo kapag tayo ay tinawag na ng Panginoong Hesus upang makasama niyang mabuhay magpakailanman. Amen. Sa bawat pagluhog, ating sambitin ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristong mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Rodrigo na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan na Ama at na Anak at na Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso magkikita muli tayo, samahan ka ng lahat ng mga banal. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen.
Mga kapatid, halina't ihatid natin ang ating kapatid na si Rodrigo sa kanyang huling hantungan. Sumainyo ang Panginoon, At salain sumainyo kayo ng rin. makapangyariang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magandang hapon po. May hinanda po ako aso. Pagpasensyahan niyo na po. Ito pong nakaraang buwan, nasubok po yung tatag namin ni tatay. Hindi ko po akalain. Lahat ng po ito, nangyayari na. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng taong tumulong sa amin. Simula po kay mama hanggang kay tatay sa pag-upuyat niyo pong maghanap ng hospital. Sa financial support po, lalong-lalo na po sa dasal. Maraming salamat po sa sobra-sobra po ninyong pagmamahal kay tatay. Nabigyan pa po ako ng pagkakataon makasama at malagaan po si tatay. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo babanggitin kasi baka may makalimutan po ako. Alam ko po, naramdaman po lahat yun ni tatay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Si tatay po yung tipo ng taong kahit anong mangyari, hindi po siya nagagalit at wala po kayong kahit anong maririnig sa kanya. Sa halip po ay ngingitian lang niya po kayo at tatawanan kahit hindi kanya po naaalala o nakikilala. Sa sobrang pagmamahal niya nga po sa simbahan, ito na po yung naging buhay niya araw-araw. Kaya alam ko po ngayon, nakangiti po siyang pinapanood tayong lahat. At alam ko pong masaya siya kasi nakikita niya po kung gaano kadaming nagmamahal sa kanya. Sa totoo lang po, tuwing birthday niya, ang mahalaga lang po sa kanyang malaman kung gaano po kadami yung bumabati sa kanya. Sobrang saya niya na po kahit hindi niyo po siya pisikal na nakikita. Ganon po niyang kamahal ang bawat isa sa inyo. Tay, ngayon wala ka ng sakit na kailangan tiisin. Wala ka ng kailangan laban na ipagmalagpasan. Salamat sa lahat-lahat, sa pagmamahal at pagsisikap mo para sa akin, sa amin. Kahit sa huli, lumaban ka para sa akin. Maraming adjustment man ang gagawin ko, pero alam ko, hindi ako nag-iisa. Dahil alam kong binabantayan niyo ako ni Mama. At nag-iisa man po akong anak, iba naman po ang kapalit. Sobrang dami po. Ngayon, nakauwi ka na sa totoo mong tahanan, makakapag-serve ka na nang walang sumisita sa'yo. Masusuot mo na yung damit mo ulit. At lahat na ng misa, maaatenan mo. Palagi mo kaming ipagdadasal. Pangako, magiging matatag ako para sa inyo. Huwag ka mag-alala, hindi ako mag-isa. Maraming nag-aalalay sa akin. Mamimiss kita ng sobra. At kahit anong mangyari tayo, ikaw lang ang nag-iisang Tatay Ludring ng San Antonio ng Singalong. Paalam, tatay, hanggang sa muling natin pagkikita. Maraming salamat po.
Sa mga nais po raw na makipaglibing kay Tatay Ludring, meron pong 4 na jeep po sa harapan po ng simbahan. Meron po yung mga numero. So sa mga gusto pong sumama po, upang makipaglibing po kay Tatay Ludring, meron po daw yung jeep sa labas po sa harapan po ng simbahan.